Paano kung titibok ang puso mo sa taong sumira sa buhay ng iyong pamilya? Paano kung ang taong kumitil sa buhay ng kapatid mo, mamahalin mo? Ipaglalaban mo ba ang pag-ibig na yon o mas pipiliin mo ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, pati na rin ang hustisya para sa iyong kapatid? Nako, napakabigat na tanong na yon. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan niya, ano bang pipiliin niyo? Dota o ako? Charat. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sa pagitan ng pag-ibig at kamatayan, ano nga ba ang dapat ating mas inuuna? Ang pamilya na siyang pinagmulan mo o ang pag-ibig mo sa taong kumitil sa buhay ng isa sa mga kapamilya mo? Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung saan sisimulan itong aking kwento, Mama Mia. Pero siguro tama lang na magsimula ako sa araw na pumasok siya sa buhay ko. Ako po si May, isang simpleng dalaga na may payak na buhay sa maliit na barangay. Ang pamilya ko ang aking mundo, lalo na po ang kapatid ko na si Renz, na parang siyang naging araw sa madilim kong mundo. Lagi siyang nandyan sa bawat tagumpay at pagkatalo ko. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa kahit gaano pa man kabigat ang mga problemang darating sa akin. Ngunit nagbago ang lahat noong gabing iyon. Ang gabi ng isang matinding gang war sa aming lugar. Narinig ko ang putok, ang sigaw at ang malakas na tunog ng pagkawasak. Tumakbo ako sa kalsada dahil alam kong nasa kalsada ang kapatid ko. Hinanap ko si Renz sa gitna ng gulo. Nang makita ko siya, ang dugo niya ay naglalagas na sa lupa. At ang mga mata niya ay nakapako sa akin, na tila ba humihingi ng tulong at nagpapaalam sa parehong oras. At doon ko siya nakita, Mama Mia, ang lalaking may kasalanan sa lahat ng iyon. Ang lalaking nagbago ng buhay ko sa isang iglap. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng takot at galit ay hindi ko po maiwasang tumitig sa kaniyang mga mata, Mama Mia. Ewan ko. Sinasabi ng utak ko na ang lalaking ito ang dahilan ng gulo. Ang lalaking ito ang pumaslang sa kapatid mo. Kahit hindi ko pa nakikita, ayun ang sinasabi ng utak ko. Dahil alam kong kalaban ng kapatid ko ang gang na kinabibilangan ng lalaking iyon. Pero ang puso ko, Mama Mia, ay tila nahati sa dalawa. Galit para sa kapatid ko, pero kakaibang damdamin ang naramdaman ko nung magtama ang mata namin nung estranghero. Hindi ko po maiintindihan ang sarili ko. Sa tuwing naiisip ko siya, ang dugo ko ay kumakalog sa dagalit. Ngunit sa bawat sandali na naaalala ko ang kaniyang mga mata. Mga mata na tila ba may halong pagsisisi dahil sa kanyang nagawa. Mga mata na tila ba nagmamakaawa na patawarin ko siya.
May kakaibang kirot sa dibdib ko kapag naaalala ko ang mga matang iyon. Hindi ko po inaasahan na makikita ko siyang muli. Ilang linggo ang lumipas. Nagluluksa pa ako noon, Mama Mia. Hindi ko pa po kinaya ang pagkawala ng kapatid ko. Opo. Naisugod naman namin si Ren sa ospital. Pero ang sabi ng doktor ay dead on arrival na siya. Masyado nang maraming dugo ang nawala sa katawan niya. Kaya hindi na po nakayanan ng kaniyang katawan ang lumaban. Galit na galit ako sa mundo noon, Mama Mia. Si Renz ang nag-iisa ko pong kapatid. Nag-iisa rin siyang apo na lalaki sa side ng papa ko. Kaya mahal na mahal siya ng mga tita at tito ko. Pati na rin ng mga pinsan namin at lalong-lalo na ng mga magulang ko at ng tatay ko. Sobra kaming nasaktan sa nangyari. Sobra po ang pagkawala na naramdaman namin nung mamatay si Renz. Ilang beses na po naming sinabihan si Renz dati na huwag nang sumali sa mga gang-gang na yan. Pero ewan ko ba, sadyang matigas yata ang ulo ng mga lalaki. Hindi nagpapigil ang kapatid ko kaya yun ang sinapit niya. Sobrang sakit sa dibdib naming lahat. Galit na galit ang mga magulang ko sa mga taong responsable sa kamatayan ng aking kapatid. At eto ako. Makalipas lamang ang ilang linggo mula nung nailibing namin si Renz, sa isang kanto sa may lungsod ay napadaan siya. Nakita ko ang mukha niya, Mama Mia. Tinignan niya rin ako. Nagtagpo ulit ang mga mata naming dalawa. Sa pagkakataong yun, hindi ko rin maintindihan kung bakit nakakakita ako ng pagsisisi at takot mula sa kanya. Hindi ko rin alam ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko pong damdamin. Ewan ko kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa ganitong tao ko pa ito nararamdaman. Napakahirap pong magsabay yung galit at kakaibang damdamin na unti-unting umuusbong sa akin. Dati hindi po ako naniniwala sa love at first sight. Dati hindi po ako naniniwala na merong isang tao na makita mo pa lang mamahalin mo na kaagad. Ang paniniwala ko kasi, Mama Mia, ang pag-ibig po ay dahan-dahan, nade-develop at hindi yung madalian. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa estrangherong ito. Mas lalo pang ikinagulat ng puso ko, Mama Mia, nung sambitin niya ang pangalan ko. May. Mahina ang boses niya. Parang natutunaw ang mundo sa paligid nung marinig ko ang kanyang boses. Hindi ko sinagot ang pagtawag niya sa pangalan ko. Sa totoo lang, naguguluhan ako kung bakit niya ako kilala. Well, siguro dahil kilala din naman ako sa lugar namin. Mula pagkabata naming dalawa ni Renz ay dun na kami nakatira sa lugar na yon. Kaya pihadong kilala kami ng mga tao. Siguro baka dahil sa sobrang guilty siya, pinagtanong-tanong niya sa mga tao ang pangalan ko kaya niya nalaman. Hindi ko sinagot ang kanyang pagtawag. Ang aking puso ay nagsasabing tumakbo. Huwag kang lalapit. Ngunit ang isip ko, Mama Mia, ay tila gustong malaman ang mga nangyari. Gusto siyang interogahin, tanungin at alamin at damdamin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga sabi-sabi tungkol sa pagkawala ng aking kapatid.
Habang kami ay naglalakad sa tabi ng ilog, nag-uusap kami tungkol sa nakaraan, tungkol sa gulo na naging dahilan kung bakit nawalay sa akin ang kaisa-isa at pinakamamahal kong kapatid. Halos bawat salitang sinasabi niya sa akin ay nagdudulot ng kirot sa dibdib ko. May, hindi ko naman sinasadya at hindi totoo yung sinasabi ng gang ni Renz na ako ang nakabaril sa kanya. Hindi totoo yun. Wala akong hawak na baril noon, May. Walang hawak na baril? Ano yung hawak mo nung lapitan ko na ang kapatid ko? Binigay sa akin yun ni Tikboy. Siya ang nakabaril sa kapatid mo. Pagkatapos ay bigla siyang tumakbo. Bigla siyang lumayo. Gusto kong lapitan si Renz. Gusto kong tulungan siya pero dumating ka. Tapos nakita ko ang galit sa iyong mga mata. Nakita kong hinding-hindi mo kayang patawarin ang nagawa namin sa kapatid mo. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit habang nagsasalita siya ay kakaibang init ang aking naramdaman sa kanyang mga titig. Ang puso ko ay naglalaro sa pagitan ng galit, panghihinayang, at lihim na damdamin na hindi ko magawang pangalanan noon. Pinilit ko naman pong kontrolin ang damdamin ko, Mama Mia. Ngunit sa bawat sandaling lumalapit siya sa akin, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam pero parang bumibilis ang pagdagungdong ng aking puso. Parang gustong-gusto ko ring sumigaw at sabihin sa kanyang, Sana nga totoo ang sinasabi niyang hindi siyang nakabaril sa kapatid ko. Sana nga totoo ang sinasabi niyang hindi siya ang kumitil sa buhay ng kapatid ko. Mama Mia, mula noon ay halos araw-araw na kaming magkasamang dalawa. Halos araw-araw siyang humihingi ng tawad sa akin. Sabi niya, hindi man daw po siya ang nakabaril sa kapatid ko. Alam niya raw na may kasalanan din siya. Isa kasi siya sa mga sumugod sa gang ni Renz. Taga-kabilang baryo lang din kasi ang gang nila, Mama Mia. Kung tutuusin, nasa teritoryo sila ni Renz. Sa teritoryo at sa lugar namin. Paulit-ulit siyang humihingi sa akin ng tawad. At sa bawat pagkakataon na nagkakausap kami, ay hindi ko po napipigilan ang aking damdamin. Tila lalong umuusbong ang isang pakiramdam na hindi ko alam kung dapat ko bang panatilihin sa puso ko. Pero kung tatanggalin at aalisin ko naman ito ay hindi ko naman po alam kung papaano. Nahihirapan at naguguluhan ako noon. Alam kong hindi magiging madali para sa akin ang tigilan ng aking nararamdaman, Mama Mia. Siya nga po pala, nakalimutan ko nga palang banggitin ang kaniyang pangalan. Itago na lang po natin siya sa pangalang JM. Mama Mia, ang pamilya ko, lalong-lalo na ang nanay at tatay ko ay punong-puno ng galit at hinanakit. Para sa kanila ng gang niya. At lalong-lalo na kay JM na siyang tinuturo ng mga kagang ni Renz na siyang pumatay sa kapatid ko. Siya ang kaaway sa mga mata ng mga magulang ko, pati na rin sa buong angkan namin. Si JM ang taong sumira sa aming buhay. Ang taong sumira sa masaya naming pamilya. Tuwing naiisip ko ang galit sa mga mata ng nanay ko, lalo na ng tatay ko,
nung nalaman niya kung paano namatay si Renz, ay nakikita ko rin ang bigat sa aking dibdib. Ang mga mata nila, kahit ilang linggo nang nakalibing si Renz, ay punong-puno pa rin ng puot at hinanakit. Paano ko ba hahayaan ng sarili kong maramdaman ito sa taong yon, kay JM? Habang tumatagal, ay lalo pa akong nahuhulog kay JM. Kinuha niya kasi ang cellphone number ko, Mama Mia. Lagi niyang sinasabi na gusto raw niyang siguraduhin na maayos lang ako. Ang mga magulang ko naman ay nagsampa na ng kaso laban kay JM dahil siya lang naman ang nagawang pangalanan nung mga kasamahan ni Renz. Si alias Tikboy kasi ay hindi nila alam kung ano ang totoong pangalan. At ang huling balita nila ay pumunta na raw ito at nagtago na sa probinsya. Kaya si Renz ang nadakdakan sa lahat ng sisi, Mama Mia. Pero ayon sa mga pulis na nag-iimbestiga, walang sapat po na ebidensya para ikulong si Renz. Wala namang pumipigil sa amin na mag-file ng kaso. Pero kailangan daw ng substantial evidence para mahuli si JM. Kailangan daw mapatunayan namin na may motibo siyang patayin si Renz. Hindi ba sapat yung kontra sila ng gang, ha? Marami po ang gang member. Bakit po si JM ang kakasuhan niyo? Tanong nung abogado ni JM, Mama Mia. Lalo patuloy nag-init ang dugo ng pamilya ko sa kanya. Mama Mia, mula kasi sa may kaya o mayamang angkan nitong si JM. Kaya kayang-kaya ng mga magulang niya na bigyan siya ng matinong abogado. Magaling na abogado kung tutuusin. Mama Mia, hindi ko alam pero kahit anong pilit ng mga magulang ko na si JM ang may kasalanan, yung puso ko po ay ayaw maniwala. Yung isip ko ay nagdududa na rin. Hindi naman siguro maglalakas loob si JM na lapit-lapitan ako kung siya nga talagang bumaril sa kapatid ko, hindi ba? Yun ang laging sinasabi ng utak ko. Pero ang laging tanong ng puso ko sa akin, ano ba yang nararamdaman mo, May? Sigurado ka ba dyan? Paano mo ba haharapin ang galit ng pamilya mo at ang matindi nilang pagtutol kung sakali mang malaman nila ang nararamdaman mo para sa JM na yon? Hindi ko alam ang sagot sa mga katanungan na yon. Bawat araw iniisip ko kung paano ko mapapanatili na lihim lang itong damdamin ko para kay JM. Habang iniingatan ko rin ang damdamin at emosyon, pati na rin ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Ang bawat hapunan, Mama Mia, bawat tawanan sana sa bahay ay naging simpleng pag-uusap na lang. May halong tensyon ng lahat. Lalo pat sa bawat hapunan namin ng pamilya ko, kung dati ay tawanan dahil andun ang palabiro kong kapatid na si Renz. Ngayon ay puro diskusyonan na lang tungkol sa pagsasampa ng kaso at kung sino ba talagang dapat kasuhan. Nagbago talaga ang ambience sa bahay. Nagbago ang mga buhay namin. Mama Mia, habang naglalakad ako sa paligid ng bahay, naiisip ko ang bawat tanong. Ano nga ba talaga ang tama? At ano nga ba ang mali? Ano nga ba ang totoong nangyari? Paano ko haharapin ang sarili ko kung patuloy na uusbong ang damdaming ito sa puso ko? Lumipas ang ilang linggo bago kami muling nagkita ni JM. Pero kahit hindi kami nagkikita, Mama Mia, ay lagi naman po siyang nagte-text at tumatawag sa akin.
Minsan kapag wala ako sa bahay ay sinasagot ko yon. Pero kapag nasa bahay ako ay nagiging maingat ako. Ayokong pagdudahan ako ng mga magulang ko. Ayokong mag-isip sila ng kung ano-ano. Kaya pinili ko pong itago. Hanggang sa araw na yun na nagdesisyon kaming magkitang muli dalawa. Nag-usap kami sa isang pribadong lugar ng masinsinan. Bakit? Bakit ganito? Bulong ko. Ang binubulungan ko lang naman ay ang sarili ko, Mama Mia. Alam ko ang nararamdaman mo, May. Dahil yun din ang nararamdaman ko. Napakahirap lang na kung kailan nakaramdam ako ng ganito, dun pa talaga sa taong alam kong imposibleng ibigay sa akin ng mundo. Mama Mia, halatang halata sa boses niya na nahihirapan din siya. At halatang halata sa boses niya na sincere siya sa kanyang sinasabi sa akin. Kung kaya ko lang talagang baguhin ang nakaraan, May. Kung sana lang hindi ako sumama kina Tikboy sa araw na yon. Kung sana lang nanatili na lang ako sa bahay gaya ng pakiusap ni Mommy. Nasamahan ko siya sa sementeryo sa puntod ng lola ko. Pero mas inuna ko si Tikboy. Mas inuna ko ang kaibigan ko na akala ko laging nandyan para sa akin kaya dinadamayan ko rin. Pero sa oras ng kagipitan, siya rin pala ang unang mangiiwan sa akin sa ere at ipapaako sa akin ang isang bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Hindi ba talaga ikaw yun, JM? Tanong ko. Hanggang ngayon ba, May, nagdududa ka sa akin? Alam ko, May, pinipilit mo lang ang sarili mong magduda. Pero alam kong yung puso mo ay naniniwala sa mga sinasabi ko. Dahil hindi ka naman siguro pupunta dito, makikipagkita at makikipag-usap sa akin ng paulit-ulit kung naniniwala ka ngang ako ang pumatay sa kapatid mo. Tama ka, JM. Kung sana lang kaya mong baguhin ang nakaraan. Kung sana lang hindi ka nalang sumama sa araw na yun. Hindi sana ganito kakomplikado ang lahat. Pero hindi ko na mababago ang mga nangyari, May. Hindi ko na mababago ang nakaraan kahit anong pilit ko. Sa gabing iyon, Mama Mia, ay naramdaman ko ang bigat ng kasalanan at kalungkutan sa bawat salita niya. Ngunit naramdaman ko rin ang kakaibang damdamin ko para sa kanya. At konting aliw at ilaw na hindi ko po maipaliwanag. Sa gabing yun ay hinawakan niya ang kamay ko. Pagkatapos niyang hawakan ng kamay ko, Mama Mia, ay bigla niyang hinawakan ang mukha ko. Alam ko kung anong susunod niyang gagawin. Alam ko na dapat ay umiwas ako. Alam ko na dapat ay lumayo ako. Pero hindi ko ginawa. Bagkus ay pumikit lang ako at hinihintay ko ang paglapat ng kanyang mga labi sa akin. At oo, sa gabing iyon ay nagalikan kaming dalawa. Pinaramdam namin sa pamamagitan ng aming mga halik sa isa't isa ang aming matinding damdamin. At sa gabing iyon ay opisyal nang nagsimula ang aming lihim na relasyon ni JM. Puno ng pangarap ang relasyon na iyon. Puno ng pag-asa, pero punong-puno rin ng takot. Alam namin na kung mahuhuli ng mga magulang ko ang relasyon namin ay maaaring ito na ang wakas para sa akin. Para sa relasyon ko sa pamilya ko. Ngunit sa bawat sandaling magkasama kaming dalawa,
ay unti-unti po akong lalong nahuhulog sa kanya. At sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong iniisip sa akin ng kapatid ko. Kung nagagalit ba siya sa akin kung nasaan man siya dahil ginawa kong boyfriend ng kalaban niya. Mabigat din ang dibdib ko para sa pamilya ko at lalong-lalo na para sa sarili ko. Hindi ko maiwasang magtanim ng galit para sa aking sarili. Iniisip ko, Mama Mia, bakit ko ba nagagawang mahalin ang isang tao na naging dahilan sa pagkawala ng kapatid ko? Pero sino bang niloloko ko? Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako naniniwala na si JM nga ang pumaslang sa kapatid ko. Lumipas pa ang ilang mga araw at naging routine na namin ni JM ang pagtatagpo sa mga pribadong lugar. Sinisigurado namin na walang nakakakita at walang nakakaalam sa pagtatagpo naming dalawa. Doon sa lugar na yun ay tila nagiging mundo namin ang bawat sandali. Ang malamig na hangin sa aircon, ang tubig kapag sabay kaming naliligo, at ang tahimik na paligid ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa amin, na parang ang oras ay tumitigil kapag magkasama kaming dalawa. Alam mo ba, kahit alam kong mali ito, hindi ko talaga maiwasang mas lalong tumindi ang nararamdaman ko sa iyo, May. Bulong niya sa akin isang gabi habang hawak niya ang kamay ko at nasa loob kami ng pribadong lugar na yon. Hindi ko masasabi kung ang puso ko ba ay natutunaw o nagdurusa. Hindi rin ako makapaniwala na kaya kong maramdaman ng ganito, JM. Pero pakiramdam ko kapag kasama kita, parang nakakalabas ako sa lahat ng sakit at galit na bumabalot sa akin. Sagot ko naman sa kanya. At sa bawat pag-uusap namin, bawat titig, bawat haplos, unti-unting nahuhulog ako sa isang kumunoy na alam kong hindi ko nakakayanin pang lumabas. Ngunit kasabay nito, Mama Mia, ay ang matinding guilt at konsensya ko sa sarili ko. Alam kong mabigat at malaki ang kasalanan ko sa pamilya ko. At alam ko rin na malaki ang pagkakasala ko ngayon sa kapatid ko dahil minamahal ko ang kalaban niyang grupo. Hindi ko maiwasang bumalik sa mga alaala ng kapatid ko. Si Renz, parang araw sa aming buhay. Lagi siya nandyan sa bawat tagumpay, lalong-lalo na sa mga kabiguan ko. Kahit na mahal siya ng pamilya namin, ay pinaparamdam niya sa akin na mahal din niya ako, Mama Mia. Kaya kahit kailanman ay hindi ako nagselos sa kapatid ko. Bagkus ay tinuring ko pa siyang best friend. Laging may ngiti sa kanyang mukha at may kwento siyang dala sa akin tuwing gabi kapag umuuwi na siya. Kapag naman may mga ginagawa akong kabulastugan ay laging nandyan si Renz para pagtakpan ako sa mga magulang namin. Hindi kami katulad ng ibang magkakapatid na nag-aaway, Mama Mia. Hindi kami katulad ng ibang magkakapatid na nagsisiraan sa aming mga magulang. Bagkus kaming dalawa ay magkasanggang dikit, magkakampi. Naaalala ko ang mga gabing naglalaro kami sa bakuran nung mga bata pa kami. Tumatawa hanggang sa mapagod at ang mga simpleng kwentuhan na puno ng pangarap at plano para sa aming kinabukasan. At ang bawat sandali ay parang mahalagang hiyas na ngayon ay nawala na kasabay ng pagkawala niya.
Oo, pinatay ang kapatid ko at ang pinagbibintangan nila ay ang taong nagpapasaya ngayon sa puso ko, ang taong minamahal ko. Ang bawat alaala ay punong-puno ng kirot at bawat paghinga ay parang puno ng mga tanong. Paano ko ba haharapin ang pamilya ko? Paano ko ba haharapin si Renz kapag muli na kaming magtagpong dalawa? Habang naglalakad ako sa gabing yun ay bumabalik ang mga alaala sa akin. Yung tawa ni Renz, yung laging paglalambing niya sa akin. Tapos, naaalala ko rin ang tawanan at pagmamahalan naming dalawa ni JM. Ang mga pangakong binitawan niya sa akin. Mama Mia, hindi ko alam kung ano ba ang una kong dapat maramdaman. Ang kalungkutan ko ba sa pagkawala sa kapatid ko at ang pangungulila ko sa kanya? O ang kagustuhan ba ng puso kong magkaroon ng katuparan ang nararamdaman ko para kay JM? Bawat pagtatagpo namin ni JM ay may kasamang takot. Takot na baka mahuli kami. Takot na baka masaktan ko ng labis ang pamilya ko. At takot na baka tuluyan ng masira ang katiting na samahan ng aming pamilya. Kaya naman tuwing umuuwi ako sa bahay, kailangan ko pong maging maingat. Kailangan kong itago ang bawat galaw ko, ang bawat titig ko, ang bawat paghinga ko. Dapat sinisigurado kong hindi magdudulot ng pagdududa sa isipan ng mga magulang ko. Mama Mia, ang nanay at tatay ko, halatang matinding puot pa rin ang nararamdaman, lalo na kapag nababanggit ang pangalan ni JM sa usapan. May, alam kong nag-iimbestiga ka para sa kamatayan ng kapatid mo. Pero mag-iingat ka, ha? Huwag kang masyadong lumalapit sa taong yon. Nagulat ako sa sinabi ni Papa. Pilit kong pinapakalma noon ang aking mukha, Mama Mia. Alam ko, sinabi sa akin ng mga kaibigan ni Renz, nakita ka raw niya nakausap mo yung JM na yon. Nagngingit-ngit talaga ako sa galit kapag naaalala ko yung tao na yon. Alam kong gusto mong malaman ang totoong nangyari sa pagkamatay ng kapatid mo. Pero mag-iingat ka. Ayaw namin na baka pati ikaw ay mawala sa amin ng mama mo. Paulit-ulit noon na sinasabi ni Papa sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung may iba ba siyang ibig sabihin o ako lang ba ang naglalagay ng kakaibang meaning dahil nga guilty ako. Nararamdaman ko na noon ang bigat ng responsibilidad ko. Responsibilidad na panatilihin na buo ang aming pamilya. Pero ang puso ko ay para kay JM na. Pero alam ko rin, Mama Mia, na hindi lang naman si JM ang mahalaga. Mahalaga din lalo ang obligasyon ko sa pamilya ko. Ang bawat hapunan namin noon ay puno na ng tensyon. At bawat simpleng pag-uusap ay may halong galit para kay JM. At ako naman, Mama Mia, ay halos hindi ako makahinga sa bawat pagkakataon na maghahapunan kami ng aking pamilya. Lalo pa kapag dumadalaw na doon ang tito-tita namin at mga pinsan at si JM lang ang pinag-uusapan. Gusto ko po siyang ipagtanggol. Gusto ko pong sabihin sa lahat na nagkakamali sila na hindi naman talaga si JM ang dahilan ng pagkawala ni Renz. Na hindi naman talaga si JM ang pumaslang sa kapatid ko, pero paano ko nga ba yun sasabihin nang wala naman po akong ebidensya?
At paano ko rin yun sasambitin sa kanila nang hindi sila magdududa na may kakaiba ng damdamin na umuusbong sa akin. Pagkatapos maghapunan ay lumabas muna ako. Sabi ko, magpapahangin lamang ako. Naglalakad lang ako sa paligid ng bahay. Iniisip ko ang bawat tanong na nasa isipan ko noon. Ano nga ba ang tama? Ano nga ba ang mali? Paano ko nga ba haharapin ang galit ng pamilya ko kung patuloy kong mamahalin si JM? Mama Mia, wala raw po talagang usok na nakikimkim. Walang sikretong hindi bumubulusok. Di nagtagal ay nakarating din ang balita sa pamilya ko. May nakakita sa aming dalawa ni JM na pumapasok daw sa pribadong lugar. Isang lugar na tanging magkarelasyon lang ang pumupunta. Para pong pagsabog ang nangyari sa bahay. Pag-uwi ko, Mama Mia, ay magkabila ang sampal ang natanggap ko mula sa nanay ko. Punong-puno ng galit ang kanyang muka, ang kanyang mata, lalong-lalo na ang kanyang boses na sinisigawan na ako noon. Kailanman ay hindi ko po naranasang sigawan ng nanay ko. Paano mo nagawa sa amin to, ha, May? Paano mo minahal ang taong pumatay sa kapatid mo? Sigaw niya. Po? Pagkasagot ko noon ay sampal na naman mula sa kanya ang natanggap ko. Akala namin nag-iimbestiga ka lang sa pagkamatay ng kapatid mo. Pero bakit kayo nagmomotel ng lalaking yon? Sigaw niya. Ang dibdib ko ay bumigat. Ang puso ko ay naguguluhan. Alam ko, Mama Mia. Alam kong may point naman ng nanay ko. Hindi pa rin naman napapatunayan na hindi si JM ang pumatay kay Renz. Hindi pa rin napapatunayan na siya. Kumbaga, wala pang sigurado kung ano nga ba ang totoo. Pero isa lang ang alam kong totoo sa sarili ko, Mama Mia. Hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko para kay JM. Ang bawat salita ng galit ng nanay ko ay parang punyal sa dibdib ko. Lalo pa noon, Mama Mia, nung dumating at tatay ko at nalaman niya kung anong nangyari. Tulad ng nanay ko ay galit na galit din siya pero hindi naman niya ako sinampal. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang narinig ko mula sa kanila. Wala raw akong pagpapahalaga sa pamilya. Wala raw akong pagpapahalaga sa pagiging magkapatid namin ni Renz. Lagi pa naman daw akong inuuna ni Renz. Sabi pa ng mama at papa ko, kapag daw sinasama nila noon si Renz na mamasyal, ang unang-una daw gagawin ng kapatid ko ay maghanap ng pampasalubong sa akin. Mahal na mahal ka ng kapatid mo, May. Pero ikaw, nakikipaglandian ka pa dun sa lalaking pumatay sa kanya. Kahit masakit, Mama Mia, kahit mahirap sa dibdib, ay may bahagi po sa akin na nagsasabing, at least ngayon, malaya na ang puso ko. At least ngayon, wala nang mabigat sa damdamin ko dahil alam na nila ang totoo. Pinilit ko pong maging kalmado, Mama Mia. Pinilit kong ipaliwanag sa kanila ang damdamin ko. Baka sakaling maintindihan nila. Buhay pa naman ako, 'di ba? Nag-iisang anak na lang nila ako. Baka naman, kapag pinaliwanag ko ang damdamin ko, ay tatanggapin nila. Ma, Pa, hindi ko rin po talaga maintindihan ang puso ko.
Pero hindi ko po kayang pilitin na tanggalin ang damdamin na 'to. Maniwala naman po kayo sa akin. Sinubukan ko po. Sinubukan ko pong pigilan ang aking damdamin pero sadyang hindi ko talaga magawa. Sadyang mahal ko siya. Sinampal ulit ako ng nanay ko. Makasarili kami. Sarili mo lang ang inuuna mo. Hindi ka na nagkaroon ng kahihiya at dignidad dyan sa katawan mo. Ano na lang sasabihin ng mga tita-tito mo, ha? Ano na lang ang sasabihin ng kapatid mo sa langit? Inuuna mo lang yung kaligayahan mo, yung landi mo, yung kati mo. Dami-dami namang mga lalaki dyan, bakit ang pumatay pa sa kapatid mo ang pinatulan mo? Galit na galit ang nanay ko. Ang tatay ko naman, nakita ko talaga na disappointed siya sa akin, Mama Mia. Pagkatapos maglabas ng galit ng nanay ko, ay halos humahangos na siya. Nilapitan siya ng tatay ko, inasikaso. Gusto kong lumapit at paypayan siya pero itinakwil niya ako. Huwag ka munang lalapit sa nanay mo, May. Kapag may nangyari sa nanay mo, ikaw ang sisisihin ko. Mama Mia, alam niyo ba kung gaano kabigat ang pakiramdam na yon? Sobrang bigat. Sa mga sumunod na araw, ay naguguluhan ako sa sarili ko. Ang puso ko ay gustong-gusto ng sumuko. Gustong-gusto ng magpatianod sa agos ng buhay. Gustong-gusto ko ng piliin ang pamilya ko. Ngunit Mama Mia, hindi ko maipaliwanag pero may bahagi sa akin na naniniwalang totoo ang sinasabi ni Renz. Totoo ang sinasabi ni JM na hindi siya ang pumatay kay Renz. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa kabaliwan ko sa kanya, kung dahil lang ba ito sa pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Pero isa lang ang alam ko. Iba ang damdamin na to. Iba. Alam kong hindi ko kakayanin na mawala pa sa akin si JM. Madalas akong umiiyak sa kwarto, nag-iisip kung ano nga ba ang magiging solusyon ko sa lahat. Kung paano ko nga ba haharapin ng lahat, Mama Mia. Tinatanong ko ang sarili ko, ano nga ba ang dapat kong unahin? Ang pamilya ba o ang pag-ibig? Mama Mia, ang pag-ibig minsan ay hindi na talaga sumusunod sa kung ano man ang tama at mali. Minsan, ang pag-ibig ay nagkakaroon ng sarili niyang batas. Batas na hindi kayang arukin at intindihin ng mga taong hindi pa naramdaman ang matinding pagmamahal. At the same time, ang pag-ibig ay punong-puno ng sakit. Lalo na kapag hulog ka na, tsaka mo na lang mararamdaman ang panganib. Kapag wala ka ng pagpipilian, kundi ang lumangoy sa napakalalim na dagat ng pagmamahal. Bawat sandali naming dalawa ni JM sa pribadong lugar, bawat haplos at bawat titig niya sa akin ay tila nagtuturo sa akin kung paano ba talagang magmahal sa kabila ng mga matitinding hadlang. Mas matindi pa nga kami kina Romeo at Juliet kung tutuusin, Mama Mia. Mas matindi pa ang hinaharap naming pagsubok dahil may isang buhay na nakalas. At sa pagkakalas ng buhay na yon, ang mahal ko ang pinagbibintangan.
Ngunit bawat yakap ni JM sa akin, tila nagpaparamdam na hinding-hindi niya ako iiwanan. At bawat yakap na pinagsasaluhan naming dalawa ay tila ba isang pangako na kailanman ay hinding-hindi kami magwawalay. Pero paano ang pamilya ko? Paano ang hustisya para sa kapatid ko? Isang gabi, Mama Mia, nagkita na naman ulit kami ni JM. Kahit sa matinding pagbabawal sa akin ng aking mga magulang. Nag-usap kaming muli. May, pangako, kahit anuman ang mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Bulong niya. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Hindi ko alam kung mangangako din ba ako sa kanya na hinding-hindi ko siya iiwanan at ipaglalaban ko siya kahit ano pa man ang mangyari. Ang puso ko ay nais siyang yakapin. Ngunit alam ko rin, Mama Mia, alam ko rin na matinding pagsubok ang pagdadaanan namin kung pipiliin ko siya. Hindi ko rin kayang iwan ka, JM. Pero paano ang pamilya ko? Hindi natin alam ang hinaharap, May. Ngunit habang nandito tayo ngayon, gawin natin ang tama para sa ating mga puso. Ang gabing iyon ay punong-puno ng tahimik na pangako. Bawat sandali ng pag-iisa ng aming katawan ay may halong kirot. May halong pangarap at may halong takot. Nangangarap kami na sana kapag nakatulog kami, pagkagising namin ay iba ang aming sitwasyon. Sana normal na lang kaming nagliligawan at walang mga buhay na nakalas. Pero alam naming pareho na imposibleng mangyari yon. At alam din naming pareho, Mama Mia, na maaaring magdulot ng matinding kapahamakan itong ginagawa naming dalawa. Ngunit hindi namin magawang iwasan ang damdamin namin para sa isa't isa. Lumipas ang ilan pang linggo mula nang malaman ng pamilya ko ang aming lihim ni JM. Ang bawat araw ay parang paglalakad sa landas na puno ng mga bitag. Ang bawat titig ng nanay ko ay punong-puno ng galit. Ang bawat salita ng tatay ko ay punong-puno ng panghuhusga. Pagpapaalala sa akin na sila ang aking pamilya na dapat kong gawin ang tama. Isang hapon ay tinawag ako ng tatay ko sa kwarto nilang dalawa ng nanay ko. May, alam kong mahirap to sa'yo. Pero intindihin mo sana, mas mahirap to para sa amin. Alam namin na kahit anong pagbabawal namin ay sinusuway mo pa rin kami. Nakikipagkita ka pa rin sa mamamatay tao na yon. Kaya sige, bibigyan kita ng laya ngayon. Pumili ka. Kami ba na pamilya mo? O yung lalaki na yon na pumatay sa kapatid mo? Parang huminto ang mundo ko sa oras na yon, Mama Mia. Ang puso ko ay naguguluhan. At ang isipan ko ay punong-puno ng tanong. Papaano nga ba mamili sa dalawang bagay na lubhang importante sa buhay mo? Paano ko nga ba pipiliin ang isa kung pareho silang mahalaga sa akin? Kung pareho kong mahal ang pamilya ko at si JM? Pipiliin ko ba ang pamilya ko na laging nandyan para sa akin? Ang pamilya kong nag-aruga sa akin mula pagkabata. Pero sa kabilang banda, andyan yung lalaking
Pinagbibintangan ng lahat na pumatay sa kapatid ko. Pero hindi ko maramdaman na mamamatay tao siya. Siya ang natatanging tao na nagparamdam sa akin ng halaga ko. Siya ang natatanging tao na nagparamdam sa akin na babae ako. Naghihintay siya sa akin, tahimik, at nagmamakaawang paniwalaan ko siya. Habang pinapapili ako noon ng mga magulang ko, ay bumabalik sa isipan ko ang mga titig ni JM. Ang pangako niyang hinding-hindi niya ako iiwanan. Ang pangako niyang lagi siyang nandyan. Hawak ang aking kamay at haharapin naming pareho ang lahat para sa aming pagmamahalan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ba talaga ang tama. Laging sinasabi sa akin na piliin ko ang tama. At ang tama daw ay ang pamilya ko. Ngunit tama nga ba talaga sila? O hindi lang nila matanggap sa kanilang mga sarili na nambibintang na lang sila ng tao sa isang krimen na ginawa ng iba? Hindi nila matanggap na hindi nila mabigyan ng hustisya ang pinakamamahal nilang anak. Kaya kahit yung taong hindi naman talaga ang dahilan ng kamatayan ni Renz ay idinidiin nila. Ilang beses ko pong sinabi sa kanila ang mga sinabi sa akin ni Renz. Ilang beses ko pong ipanaliwanag sa kanila na hindi si Renz ang pumatay sa kapatid ko. Dahil, Mama Mia, nung pinag-gunpowder test si Renz, nung pinag-gunpowder test si JM, ay wala naman pong makita ang residue sa kaniyang mga kamay. Kaya nga, hindi na tuloy-tuloy ang kaso, pero ang mga magulang ko ay naniniwala pa rin na si JM ang pumatay sa kapatid ko. Ang puso ko ay nais na yakapin si JM. Ang puso ko ay nais na sumama sa kanya kahit saang lupa-lupa man kami ng mundo mapunta. Pero may isang boses sa isip ko na nagsasabing, bakit ko pipiliin ang isang tao kontra sa buong pamilya ko? Kontra sa kapatid ko? Lumabas ako nung gabing yon. Hindi ako nagpakita muna kay JM. Naglakad-lakad ako. Iniisip ang lahat ng mga nangyari. Malamig ang hangin noon dahil tag-ulan na. At ang tubig noon na unti-unting pumapatak ay humahaplos sa aking balat. Ang alaala ng kapatid kong si Renz ay bumabalik. Yung lambingan namin bilang magkapatid, yung pangako niya sa akin na lagi niya akong poprotektahan, yung pangako niya sa akin na hindi kailanman mag-aaway kaming dalawa. Kumikirot ang dibdib ko noon, Mama Mia. Naramdaman ko na tila tinatraidor ko ang kapatid ko para sa isang lalaki. Isang gabi, inipon ko lahat ng lakas ng loob na meron ako. Dahil nandun ang lolo't lola ko, pati na rin ang mga tito't tita ko, ay tinipon ko ang pamilya ko sa sala. Tapos na kaming maghapunan noon. Halos nanginginig ako habang sinasabi ang mga salitang ito. Alam ko na hanggang ngayon galit pa rin kayo. Naiintindihan ko yon. Dahil ako man ay nalulungkot pa rin sa pagkawala ng kapatid ko. Alam ko na sa tingin ninyo hindi tama itong nararamdaman ko. Alam ko na sa tingin ninyong lahat, sinusuway ko kayo, pinapahamak at pinapahiya ko ang pamilya natin. Pero sana
Sana malaman yung pinilit ko naman pong pigilan tong damdamin ko, kaya lang hindi ko maiwasang mahalin siya. Nagkaroon ng katahimikan sa sala. Ang nanay ko ay galit na tumitig sa akin. Ang tatay ko naman, pakiramdam ko anumang oras ay sasabog na. Ang lolo't lola ko, nakita kong may awa sa kanilang mga mata. Ang mga tito't tita ko ay tila iniisip kung paano nga ba haharapin ang sitwasyon. Hindi mo dapat mahalin ang taong pumatay sa kapatid mo, sigaw ng tatay ko. Alam ko pa. Alam ko po yun. Ngunit hindi ko kontrolado ang puso ko. At saka, sigurado na ba talaga tayo na si JM ang pumatay kay Renz? Bakit hindi nyo matanggap na baka hindi nga naman si JM? Bakit hindi nyo maisip na baka nga naman ibang tao? Ginagamit ka lang ng JM na yon para wag nating ituloy ang kaso. Kaso, Papa? Di ba sabi nga ng lawyer natin, wala naman tayong maipikitang ebidensya? Yung baril, oo. Yung baril na hawak ni JM, pero hindi lang naman kanya ang fingerprints na nandun, di ba? Tapos nung pinag-gunpowder test siya, wala namang mahanap na residue sa kamay niya. Hindi niyo ba naisip na pwedeng hindi nga talaga siya ang pumatay kay JM? Hindi nga talaga siya ang pumatay kay Renz? Hindi nga talaga si JM? Sinasabi mo lang yan dahil mahal mo yung lalaking yon. Hindi, Papa. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka at naiintindihan ko yun. Pero di ba dapat mas inuuna nating hanapin kung sino ang totoong pumatay kay Renz? Sige. Kung talagang walang kasalanan yang lalaki mo, sige, patunayan ninyo. At kapag napatunayan ninyong hindi nga siyang pumatay sa kapatid mo, tatanggapin ko siya. Lulunukin ko ang pride ko. Sabi ng papa ko. Umiiyak ako noon, Mama Mia, dahil kahit papaano may nakita akong katiting na pag-asa sa puso ko. Kahit papaano may nakita akong katiting na liwanag. Alam kong mahirap. Pero alam ko rin sa sarili ko, Mama Mia, na ito lang ang pagkakataon namin ni JM. Ito lang ang pagkakataon namin na patunayan ang aming pagmamahal. Handa akong harapin ang lahat. Mahina niyang sabi. Ngunit bawat salita niya ay puno ng bigat at sinseridad. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero handa akong gumawa ng tama para sa'yo. Para sa'yo, May. At para sa pamilya mo. Iniwanan ko na ang gang ko. Tignan mo, sabi niya at pinakita pa sa akin ang pina-erase niyang tattoo ng pangalan ng gang nila. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pumunta kami ng presinto. Sinamahan niya ako. Doon ay nagbigay siya ng kanyang statement. Dati kasi lagi niya lang sinasabi na hindi siya ang pumatay. Lagi niya lang sinasabi na may nag-abot lang sa kanya nung baril, pero hindi naman niya sinasabi sa pulis kung sino. Dahil nga kapatid ang turing niya kay Tikboy. Dahil nga ang turing niya dito ay isang matalik na kaibigan at kailanman ay hindi niya tatraydorin. Pero ngayon, ginawa niya, Mama Mia, para sa aming dalawa, para sa pamilya ko.
Pagdating sa presinto habang nagsasalaysay si JM ay pinatawag ng hepe ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung makita ko ang mga magulang ko at nakita nila si JM na nakikipag-usap sa pulis, ay gulat na gulat ang kanilang muka. Ang mga tita at tito ko naman ay hindi alam kung anong nangyayari. Ano't ba't nandito ka? Ba't nandito kayo? Nagbigay po si JM ng statement niya. Ano, aamin na ba siya na siyang pumatay sa kapatid mo? Tanong ng mama ko. Ma, hindi po siyang pumatay sa kapatid ko. Kaibigan niya po. Dating kaibigan niya. Habang nagdidiskusyon kami ay lumabas yung isang pulis at pinatawag na sa loob ang mga magulang ko. Narinig ko na lang na umiiyak ang nanay ko't sumisigaw. Dali-dali kaming pumasok sa loob. Mama Mia, yun pala. Nagmatch po ang isang fingerprint na nandoon sa murder weapon dun sa tinatawag na tikboy ni JM. At yung tikboy na yun, Mama Mia, ay nahuli pala sa isang hot pursuit operation ng ibang suspect. Ibang krimen po, pero nadali din si tikboy dahil kasama pala siya nung suspect na yun sa probinsya. At dahil kasali siya ay isa siya sa mga iniimbestigahan. Hanggang sa nalaman nga ang tinakasan niyang gulo dito sa amin. 2 araw lang ang nakalipas ay napunta na sa lugar namin at sa jurisdiction ng aming pulisya si Tikboy. Napatunayan din, Mama Mia, dahil sa iilang witness na siya nga ang nakabaril sa kapatid ko. Naging mabilis ang paggulong ng kaso. Siguro dahil wala namang kalaban-laban si Tikboy dahil wala naman po siyang mga magulang na nagtatanggol sa kanya. Agad din siyang nahatulan na guilty sa kasong murder sa kapatid ko. 2 araw matapos maibaba ang hatol ng korte, ay humarap ulit ako sa mga magulang ko. Pero kasama ko na si JM. Ang nanay at tatay ko ay hindi pa rin makatingin sa kanya. Galit pa rin sila, Mama Mia, pero hindi katulad dati. Hindi na sila masyadong tumututol ngayon sa aming relasyon. Hindi nga lang sila nakikipag-usap masyado kay JM. Dahil para sa kanila may kasalanan pa rin si JM dahil sangkot pa rin siya sa gang na pumatay sa kapatid ko. Pero Mama Mia, mas payapa na ngayon ang puso ko. Unang-una dahil nabigyan na ng hustisya ang kapatid ko. Pangalawa, dahil kahit na hindi pa rin kami buong-buong tanggap ng mga magulang ko, at least ngayon ay hindi na sila tumututol. At least ngayon ay hindi na nila ako pinapapili pa sa pagitan nila at sa lalaking mahal ko. Alam kong marami pa po kaming mga pagsubok na pagdadaanan ni JM. Alam ko, Mama Mia, na marami pa pong pwedeng mangyari sa relasyon namin. Pero isa lang ang sigurado ako. Handa kaming ipaglaban ang aming damdamin. As long as mahal pa namin ang isa't isa, magiging matatag kaming dalawa. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay marinig ng mga magulang ko ang kwento kong ito. Sana nga po ay tuluyan na nilang matanggap ang relasyon namin ni JM. Lubos na nagmamahal. May.
Grabing pag-ibig yan, May. Pero bago ang lahat, nais ko munang humingi ng pasensya ha. Kasi parang nagra-rumble na yung mga pangalan na nababanggit ko kanina. Ang dami kasing pangalan eh. Bakit di na lang kapatid ko, jowa ko, ganun na lang. Wag na lang lagyan ng pangalan dahil nalilito tayong magbasa. Charot. Anyways, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento, May. Yes, alam kong hindi madali kasi hindi naman talaga madaling maghilom ang mga sugat lalo pat may buhay na nakalas. Di naman madali yun. Pero pasasaan ba't kapag napatunayan ninyong dalawa sa inyong mga magulang, lalo na sa mga magulang mo, May, na sincere at totoo ang inyong pagmamahalan, matatanggap at matatanggap din kayo. At least ngayon, 'di ba? Hindi na kayo pinagbabawalang magkita. At least ngayon, di ka na pinapapili. Hindi nga lang masyadong pinapansin yung jowa mo. Pero, ganun talaga eh. Ganun talaga. Itong asawa ko nga dati, hindi pinapansin ng nanay ko eh. Ayaw, stricta si mother. Pero, ngalaunan, okay naman na. Sa ano nga niyan, mas ano pa niya eh, mas alaga pa niya yung asawa ko kaysa sa akin. Kaya, ganun naman talaga ang mga magulang. Protective, 'di ba? Especially, alam niya na dating member itong si JM sa isang gang, 'di ba? Sa gang pa talaga na kalaban ng gang ng kapatid mo na nakapatay pa talaga sa kapatid mo. So, intindihin mo na lang. At least ngayon, may konting pag-asa na. May may light at the end of the tunnel na tayong nakikita. So, sana tuloy-tuloy na ang paghilom lalo pat naparusahan na rin naman ng totoong may sala. At sana rin, mapatunayan nga ninyong dalawa ni JM na tunay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Kakaiba naman ang kwento ninyo. Parang Romeo and Juliet in a modern day, ganun. Anyways, may video pa ba kayong nakikita ngayon? Di ko alam. Alam nyo kasi, may may dalawa o isa sa mga batteries ko ang sira. 3 batteries meron ako eh. Hindi ko na alam kung alin doon kasi naano ko sila na napagsama-sama ko silang 3. So, hindi ko na alam ngayon kung alin doon ang medyo defective at alin doon ang okay pa. So, kapag wala kayong video na nakikita ngayon, ibig sabihin yung defective ang nagamit ko. Kapag naman meron pa, ibig sabihin yung okay. Kasi 1 hour and 7 minutes na itong video na to eh. So, medyo mahaba na para dun sa defective na battery. So, kung walang video at picture lang ang nakikita ninyo, ay defective yung nagamit ni Mama Mia. Ganun na lang, okay? Intindihin nyo na lang. Anyway, sa lahat po ng may comments, may suggestion para sa kwentong ito ni May at ni JM, all you have to do is to comment down below. Alam niyo na, comment lang, baba. At syempre, i-like at i-subscribe nyo na rin ang channel na to at i-share nyo itong video natin. Paki-like na rin, 'di ba? Syempre, huwag kalimutan na i-click ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload o bagong kwentong inilalabas. And speaking of bagong kwento, may bagong member tayo dito sa ating channel. Ang layo, ano? Hello sa ating pinakabagong member na si K2 K2G Mini Sound. Maraming salamat. Hi din kay Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Sa mga gustong magpa-member, all you have to do is to click the join button or be a member button. Kung wala pa po kayong be a member button at subscribe button pa rin yung nandyan, ibig sabihin hindi pa kayo subscriber. So, you need to subscribe first. Ganon. At syempre, sa mga subscriber natin na hindi nagpapa-member, ay ayos lang naman yan. Kung walang budget sa membership, walang problema. Basta ba lagi nyo pa rin akong pinapanood at hindi kayo nagsiskip ng ads. 'Di ba? Yun naman ang pinakamahalaga sa akin. Charot. Ay, ako kay Mamita ko, Lyja, Sally Buma, maraming salamat. Elizabeth Lagunday, Maria Elena Abe, Maria Elena ang pangalan ko. Charot. Hello sa'yo. Hello din ako kay hello, sino ba to? Jaime Rodriguez. Hello din. Maraming salamat, Gertrude Sigwensa. Thank you very much, Gertrude. Hello din ako kay Christina Season. Petrio Soft. Tama po ba? Hello po. Ayun.
Bakit po matagal kayo walang upload na story? Uy, hindi Mula po May 19 ay araw-araw na po tayong nag-upload. May 19 ba? Or, May 19. Mula po May 19, araw-araw na po tayong may upload. Baka hindi nyo na-click yung notification bell at hindi kayo nanonotify ni YT. So, mag-ano kayo dyan. Pag mag-subscribe, mag-click kayo ng notification bell. Hi din ako kay Diz Limbo, Alcura Ukit, Tiffany Castro, Mergy Bersabal, Roslyn Caraballo. Maraming salamat. Ma'am Judith McGovern and to her husband. Hello din kay LB Lapot, Lori Lane Mangapit, maraming salamat sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Thank you very much. Ako po si Mama Mia na nagsasabing, mahalin niyo po ako. Charot, mahalin niyo po lagi ang inyong mga sarili at syempre, God above all else. Maraming thank you. Mwah, mwah, mwah. I love you. Bye-bye.